Chapter 7. Samantala, matapang na inakyat ang mahabang staircase patungo sa ikalawang palapag ni Samantha. Nagtuloy-tuloy siya sa loob ng pinto ng unang kwarto. Hindi siya kumatok. Ano bang nangyayari sa iyo, Richard? Hindi kita maintindihan. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tanong ni Samantha. Nakaupo lang si Richard sa isang sofa na malapit sa bintana. Para itong may malalim na iniisip at hindi pinapansin ang dalaga. Ano ba, Richard? Wika ni Samantha habang lumalapit sa kinauupuan ng binata. Magsalita ka naman. Talk to me. Hindi pa rin nagsalita ang lalaki. Tinakpan lang ni Richard ang mga mata. Para bang pagod na pagod ito. What's the matter? Are you alright? Are you okay? Lumapit ang babae sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay ng binata. Binawi naman ng lalaki ang kanyang kamay at pilit nitong inalis ang mga kamay ni Samantha. I'm fine. Just leave me alone. Wika ni Richard. May problema ka ba? Baka may maitutulong ako. I said, leave me alone. Sigaw ni Richard. No, I won't leave you alone until you tell me what's going on. Wika ni Samantha. Just go. Please. Hindi. Hindi ako aalis dito. Para akong gagang naghihintay sa iyo dito sa bahay. Nagluto pa kami ng adobo. At pagkatapos, hindi mo man lang tinikman. At ngayon, papaalisin mo ako nang wala man lang explanations? Hindi ko alam kung saan ka nagsuot. Ang sabi sa opisina, matagal ka na raw na nakaalis. Wala namang makapagsabi kung saan ka nagpunta. Alalang-alala kami. Tama na. Wika ni Richard. Tumayo ang binata mula sa inuupuan. Lumakad iyon ng pabalik-balik na parang hindi mapakali. Hinawakan nito ang mga balikat nang nagulat na si Samantha. Noon lang nakita ni Samantha na ganun si Richard. At medyo kinabahan ito. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nagkakaganito? Dahil sa'yo. Dahil makalat ka. Dahil maingay ka. Dahil may mga ugali kang ayaw ko. Dahil magkaiba tayo. Dahil natutunan ko ng mahalin ang lahat-lahat tungkol sa'yo. At hindi ako mabubuhay nang wala lahat ng iyan. Naintindihan mo ko? Ano? Naguguluhang wika naman ni Samantha. Mahal na mahal kita, Samantha. Kahit na magkaiba tayong dalawa. Hindi makapaniwala si Samantha sa mga naririnig. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha sa kanyang mga mata. Totoo ba itong nangyayari sa akin? Baka nananaginip lang ako. Wika ni Samantha sa sarili. Masisiraan ako ng bait kapag hindi ko nasabi ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo, Samantha. Hindi na ako makapag-isip. Hindi na ako makapagtrabaho ng matino. Ikaw ang tanging laman ng aking isipan. Tanging ikaw lamang ang hinahanap-hanap ko sa oras-oras. Samantha. Mahal na mahal kita. At dumaan ang ilang saglit na katahimikan. Nakabibingi iyon para kay Richard. Hinaplos naman ni Samantha ang mahabang buhok ni Richard. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Samantha at itinapat iyon sa kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang pagtibok niyon. Nagtama ang kanilang mga mata.
Wala nang mas mahalaga pa sa kanila. Inalis ni Richard ang mga luha ni Samantha. Mahal mo rin ba ako? Tanong ni Richard. Kailangan ba bang itanong yan? Uwi ka naman ni Samantha habang niyayakap si Richard. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita? At niyakap siya ng ubod higpit ni Richard. Oo, mahal na mahal kita, Richard. At matagal silang nagyakap. Natagpuan ng mga mata ng binata ang mga mata ni Samantha. Inalis ng lalaki ang mga luhang pumapatak at naglapat ang kanilang mga labi. Buong lakas na binuhat ni Richard si Samantha. Dinala sa kama. Mabilis na mabilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Para bang hindi sila maaaring magsayang ng panahon. Marahang inilapag sa kama ni Richard si Samantha. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi at kailangan nila ang isa't isa. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila naghahabol ng hininga. Pinilit ni Richard na pigilin ng sarili. Kailangang marinig muna ni Samantha ang lahat. Dahil kailangang maipaliwanag niya ang katotohanan. Tama na, Samantha. Wika niya habang hinahalikan siya ng dilag. Baka hindi na ako makapagpigil. Wika pa ng binata. Gagawin ko ang lahat, Richard. Ang sagot naman ni Samantha. Huli niyang hinalikan ang mga labi ni Richard. Hindi mo ako naiintindihan, Samantha. Wika nito habang iniiwasan ang malalambot na labi ni Samantha. Meron kang dapat na malaman. Tungkol sa akin. Tungkol. At hindi na naituloy ni Richard ang nais niyang sabihin nang maramdaman niya ang mga daliri ni Samantha sa kanyang mga labi. Wala nang halaga ang mga ipagtatapat mo sa akin, Richard. Hindi mahalaga ang nangyari kahapon. Ang mahalagay, mahal kita. Uwi ka ng babae. Pero, shh, just hold me. Uwi ka ni Samantha at niyakap si Richard. Ikinulong naman ni Richard si Samantha sa kanyang mga bisig. Sa wakas ay nasabi na rin niya ang nararamdaman niya para dito. Ngunit mayroon pa rin kaba sa dibdib ni Richard. Paano kung malaman ni Samantha na niloko ko siya? Kinabukasan, nagis na ni Richard sa kanyang tabi si Samantha na bumihag sa kanyang puso. Walang nangyari sa kanilang dalawa sa lumipas na magdamag. Dahil ang mahalaga para kay Richard ay malaman muna ni Samantha ang tungkol sa kanilang kasal. Hinaplos niya ang mukha ng natutulog pang babae. Inalis niya ang mga hibla ng buhok na naligaw mula sa maamong mukha nito. Ay gandang pagmasdan ni Samantha. Nag-uumapaw ang pagmamahal at kaligayahan mula sa puso ni Richard. Hinaplos niya ng isang halik ang mga labi ni Samantha. Good morning, love. Wika ng lalaki. Good morning. Bati ng nakangiting si Samantha habang nag-iinat. Halika, mag-breakfast na tayo. Gutom na ako. Wika ni Richard. Kiss muna. Wika naman ni Samantha. Ikaw ha? Linya ko yata yan. Ang natatawang wika ng lalaki. Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatang mag-demand? Pilyang tugon naman ni Samantha. At hinalikan ni Richard si Samantha. I love you. Wika nito habang ikinukulong niya ang dalaga sa kanyang mga yakap. I love you too. Sagot naman ni Samantha. Come on, bumaba na tayo para makapag-almusal. Nakangiting wika ni Richard.
Sandali, maghihilamos muna ako. Sige, diyan na lang sa bathroom ko. Nang matapos si Samantha, sabay silang bumaba. Nadatnan nila si Yaya Chayong na nag-aayos ng kanilang agahan. Napangiti ang babaeng mataba dahil nakita nito na magkasundo na ang mag-asawa. Oh, kain na kayo. Wika ni Yaya Chayong. Masarap ang agahan ngayon. Sinangag ni Catherine at adobo ni Samantha. Talaga? Namamanghan tanong ni Richard. Ikaw ang nagluto nito? Hindi. Tinulungan ako ni Yaya Chayong. Nakangiting wika ni Samantha. Ako lang ang nagkalat. Si Yaya Chayong ang tagaluto at tagaligpit. At napatawa silang lahat. Naku, huwag kang maniniwala dyan, iho. Tinuruan ko siya at inalalayan. Pero siya mismo nagluto niyan. Pagmamalaki ni Yaya Chayong habang kinikindatan si Samantha. Aber, patikim nga. Sumubo ng isang pirasong karne si Richard. Masarap. Ang galing ng timpla mo, Samantha. The best talaga. At binuhla pa ako. Uwi ka naman ng babae. Talaga namang masarap eh. Hindi ba, Yaya Chayong? Oo na. Kumain ka na lang. Uwi ka naman ni Samantha. Namamasyal silang dalawa sa Makati nang maisipan ni Samantha na magpaayos sa isang kilalang salon. Hinila ng babae si Richard sa loob. Sumama naman sa kanya ang lalaki. Bakit hindi ka magpagupit habang inaayusan ako? Wika nito. Ayoko nga, sabi na nakangiting lalaki. Kaya ka nga nagkakandarapat dahil sa buhok ko? Tapos ipapaputol mo? Pabirong wika ni Richard. Wika naman ni Samantha. Sa totoo lang, mas gwapo ka siguro kapag maiksi ang buhok mo. Huwag mo nga akong bulahin. Wika ni Richard. Ako lang ang may karapatang mambola ha. Sige na, ipaputol mo na para sa akin. Hiling naman ni Samantha. Convince me. Ang pilyong sagot ni Richard habang itinuturo ang kanyang mga labi. Kinurot naman siya nito. Hindi nagtagal at tinawag na si Samantha ng beautician. Sigurado kang hindi ka maiinip? Tanong nito sa asawa habang papalayo na siya mula sa tabi. Yes, I'm sure. Uwi ka naman ni Richard. Matapos magpaayos, ay nanood naman sila ng sine at pagkatapos ay pumunta sa isang restaurant para mag-dinner. Napuna ko sa'yo, mahilig ka sa restaurant. Wika ng babae. Yan lang ba ang alam mong kainan? Bakit? Tanong naman ni Richard. Gusto mo sa iba tayo kumain? Saan mo gusto? Sa Manila Hotel. Sabihin mo lang kung saan. Ang seryosong wika ni Richard. Loko? Sa ayos natin baka sa pinto pa lang hindi na tayo papasukin? Ang natatawang sagot naman ni Samantha. Pwede naman tayong magbihis. Ito talaga? Wika ni Samantha. Ever heard of Jollibee or McDonald's? Iyon lang pala eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Wika ng nakangiting binata. Paano po? Dumali ka agad ng Manila Hotel? Wika ni Samantha habang kinukurot ang tagilira ni Richard. Ginabi na ang mag-asawa sa pag-uwi. Matapos kasi nilang maghapunan, ay naisipan naman nilang mag-bar dahil niyaya ng babae si Richard. Habang nagmamaneho ito, ay nag-uusap pa rin silang dalawa. Bakit parang ayaw mo ng mga social gatherings? Tanong ni Samantha. Huwag ka sanang magagalit. Kasi napun ako na wala ka namang pinupuntahan at wala naman ako nakikita ng mga kaibigan na dumadalaw sa'yo.
Hindi naman sa ganoon, Samantha. Wika naman ni Richard. Ang mga iba kong matalik na kaibigan, wala na dito sa Pilipinas. Ang iba naman na natira dito ay either busy o kaya naman ako naman ang busy. As for social gatherings, hindi ako masyado nag-a-attend ng mga yan. Bakit? Kasi, panimula ng lalaki. Mahirap kasing ipaliwanag. Try me, wika pa ni Samantha. I don't know. Para kasing ayaw ko makipagplastikan sa kanila. Sino tinutukoy mo, Richard? Wala akong particular person in mind. I just have this thing about going to some party and talking about meaningless things. Pagod na ako sa ganyang routine. And some people get into my nerves sometimes. Ito naman, wag mo namang lalahatin ang mga tao. Wika ni Samantha. Siguro naman, there was a time na nag-i-enjoy ka rin. Kaya nga, Sam, ang ginamit kong salita kasi hindi ko sila nilalahat. And you're right, I have to admit na nag-i-enjoy din ako sa ibang parties na dinadaluhan ko. You know, you have to loosen up a bit. Huwag yung palagi ka nalang nagkukulong sa bahay o kaya lagi nagtatrabaho. At naputol ang kanilang usapan nang makarating sila sa harap ng gate ng bahay. Matagal na bumisina si Richard. Nagtaka siya dahil walang nagbukas ng gate. Sinabihan naman niya si Yaya Chayong nagagabihin sila ng dalawa. Bumusina uli si Richard at maya-maya'y bumukas na ang gate. Oh, Aling Liza, bakit ho kayo nagbukas? Wala ba si Mang Rading? Tanong ni Richard sa katiwala. Parang hindi naman mapakali ang babae. Kasi ho, natutulog na ho si Rading. Gising pa naman ho ako kaya ako na nagbukas. Ganun ho ba? Sige ho, magpahinga na ho kayo. Madaling pumasok ang babae sa loob ng bahay. Kinutuba naman si Samantha. Parang may hindi tama. Napansin niyang parang balisa si Aling Lisa. Richard, kinakabahan ako. Parang wala sa sarili si Aling Lisa. Para bang may kinatatakutan siya. Wika ni Samantha kay Richard. Siguro na istorbo natin ang tulog kaya ganun? Basta Richard, iba ang pakiramdam ko. Ang pilit naman ni Samantha. Para matahimik ako, tawagan mo ang security guard ng village. At tinawagan ni Richard ang mga gwardya, ngunit naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang pisngi. Nakatutok sa kanya ang isang baril. Ibaba mo ang iyong hawak. Wika ng isang lalaking may takip sa mukha. Sumunod lang si Richard. Bumaba kayo sa kotse. Dahan-dahan lang kung ayaw niyong masaktan. Wika ng lalaki. Richard, anong gagawin natin? Takot na tanong ni Samantha. Natatakot ako, Richard. Huwag kang matakot. Sumunod lang tayo sa kanya. Wala nang maraming satsat. Baba! Uwi ka ng lalaki. Huwag kayong magtatangkang tumakas at papatayin ko kayo. Pinapasok sila sa loob ng bahay at nakita nila si Yaya Chayong, Catherine, Aling Lisa at si Mang Rading na nakatayo sa isang sulok ng sala. May isa pang lalaki na nagbabantay sa kanila at armado din ito. Mukhang dadalawa sila. Kunin na ninyo lahat ang gusto ninyo. Huwag lang ninyo kaming sasaktan. Wika ni Richard habang yakap-yakap si Samantha. Tumahimik ka? Sigaw naman ng isa sa mga lalaki. Ikaw, lumapit ka dito. Wika nito at itinuro si Samantha. Nabigla naman ng babae, ngunit hindi siya lumapit sa lalaki. Humigpit ang pagkakakapit niya kay Richard.
Pare, wag naman ang misis ko. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Kunin na ninyo ang lahat at umalis na kayo. Hindi kami magsusuplong sa mga pulis. Ah, ganun. Wika ng lalaki at napatawa pa ito. Lapit kung kaya mong sumabog ang utak ng asawa mo. Hindi pa rin lumapit si Samantha at nanatili lang siyang nakayakap kay Richard. Ayaw mong lumapit ha? Wika ng lalaki habang ito ang lumalapit kina Samantha at Richard. Hinila ng lalaki si Samantha. Bitiwan mo ako! Sigaw niya. Richard! Totoy, tama na. Igapos na natin sila para matapos na. Wika naman ng isang lalaki nagbabantay sa kanila. Tumigil ka. Huwag kang makialam dito. At saglit na nalingat ang mga nanloloob. Mabilis na hinatak ni Richard si Samantha at inagaw niya ang baril ng lalaki. Nasuntok ng binata ang di kilalang lalaki at nabitawan nito ang baril. Namilipit naman sa sakit ito. Akmang kukunin ni Richard ang baril nang marinig ang putok. Tinamaan ng punglo ang kaliwang balikat ni Richard at nabaril siya ng isa pang lalaki. Richard! Sigaw ni Samantha. At nang mamataan ni Mang Rading na hindi na sa kanila nakabaling ang atensyon ng lalaki, hinampas nito ng vase ang ulo ng bumaril. Hindi tumalab sa lalaki ang isinagawang pagpukpok sa ulo. Medyo nahilo lang ito. Muli sana nitong babarilin si Richard nang humarang si Aling Lisa. Inagaw ng babae ang baril at sa kasamaang palad ay nabaril ito sa binti. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Mang Rading at agad na sinuntok ang lalaki. Nabuwal ito at nawala ng malay. Agad na kinuha ni Mang Rading ang mga baril. Naligalig ang buong bahay. Tinulungan ng iba pa si Mang Rading na igapos ng dalawang masasamang loob. Agad na tinulungan ni Samantha si Richard. Tinulungan naman ni Yaya Chayong si Aling Liza. Richard, duguan ka. Kailangan maisugod ka namin sa hospital. Ang alalang-alalang at umiiyak na si Samantha. Walang anuman ito. Wika pa nito habang hawak-hawak ang dugo ang balikat. Mabilis na pinatakbo ni Mang Rading ang kanilang sasakyan sa isang malapit na hospital. Agad namang nilapatan ng lunas ang dalawang sugatan. Matagal silang naghintay. Nakahinga ang lahat nang malaman nilang wala na sa panganib sina Aling Lisa at Richard. Pinagbawalan sila ng mga doktor na bisitahin muna ang mga pasyente. Nagpaiwan sa hospital sina Catherine at Samantha. Ayaw bumalik sa bahay ni Samantha. Naroon si Richard sa hospital, kaya dapat ay naroon din siya. Kailan kaya maipagtatapat ni Richard ang kanyang ginawang pagsisinungaling kay Samantha? Sabay-sabay nating alamin sa nalalapit na pagtatapos ng ating kwento. Maraming salamat po!